Sinampahan noon ng kasong murder at paglabag sa anti-hazing law ang 10 suspect sa nangyaring pagkamatay ng graduating student o criminology student na si Aldrin Bravante. Ang Philippine College of Criminology na matatagpuan sa lungsod ng Maynila, ipinoproseso na ang pagpapatalsik sa kanila sa paaralan. Report mula kay Mar Gabriel. Sa CCTV footage na nakuha ng QCPD, makikita ang pagdating ng mga lalaking sakay ng motorsiklo patungo sa abandonadong gusali kung saan isinagawa ang initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Hindi bababa sa 20 individual ang nakita sa video. 10 sa kanila ang natukoy na at pinangalanan sa extrajudicial confession ng 2 sospek. Lahat umano sila, estudyante ng Philippine College of Criminology. Base doon sa initial na pagtatanong natin doon sa mga hawak natin na suspect, yung 4, ay more or less mga 60 paddle hits ang naibigay doon sa ating biktima. At tama, more or less mga 2 hours yung initiation rites na nangyari. Personal na bumisita sa PCCR ang mga opisyal ng QCPD sa pangunguna ni General Maranan kung saan hinarap sila ng abogado ng paaralan. We would like to reiterate the policy of the school na talaga pong ini-emphasize namin sa mga estudyante namin na ang hazing po ay illegal at hindi po pinahihintulutan ng mga school authorities. Marami pong mga school organization kami sa school at yung fraternity po na involved ay hindi po nagpa-recognize sa amin. Nangako rin sila na patuloy na makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Umuusad na rin daw ang proseso ng pagpapatalsik sa mga dawit na estudyante. PCCR is fully cooperating with the ongoing investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong we will get to the bottom of this and we will give justice to the victims and to his family. Ngayong hapon, sinampahan na ng kasong murder at paglabag sa anti-hazing law ang 10 sospek. Kasamang kinasuhan ang 2 nagbigay ng kanilang salaysay at nagpahayag na tumayong witness sa kaso. As a matter of procedure, we will still file the case and they are still considered as suspects. But depending upon sa defense nila, doon sa lawyer nila, na kung magagrant yung kanilang motion to become state witness. So nasa korte na ang bola doon. But as far as QCPD is concerned, we are treating them as suspects. Ang pamilya ng biktima, ikinatuwa daw ang mabilis na pagtugon at investigasyon ng QCPD sa kaso. Torture po yung ginawa sa kanya. Hindi po ng Tau Gamma yung gawa Hindi po Grabe po yung ginawa nila sa anak ko. Sobra-sobra talagang grabe. Pagdusahan nila, yung ginawa nilang kasalanan. Hustisya po yung gusto kong malutas sa pagkamatay ng anak ko. Gusto ko po matuwa ko, kaso nga lang hindi po enough Kung hindi po lahat po sila mahuhuli, hindi po enough Hindi lang naman po yan sila, sabi lang 4 lang sila. Imposible yun. Nakita niyo po ba yung itsura ng ni Aldrin? Grabe po. Grabe po yung inabot niya, pati talampakan niya po, may mga pasa-pasa po. Pati tiyan niya po, may kagat, may paso ng... Ano pong ginawa nila? Deserve naman po nila na makulong talagang matanggal po sila sa school. Ano po, sila po gagraduate, tapos yung asawa ko, ayun po, patay na. Paano naman po yun, di ba? Lahat po sila dapat talaga, dapat makuha po talaga niya yung justisya. Humingi rin ng tulong ang pamilya ng biktima sa OWA para mapauwi sa bansa ang ina ni Aldrin. Nakababalik lang din sa Oman matapos mamatay noong Agosto ang panganay nilang anak. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.